So, sa mga nanonood 'no, andito kasama natin si Sir Jason Sevilla para, magbigay 'no ng kanyang experiences regarding sa kanyang, kondisyon. 'Yan. Mm. So, familiar naman kayo 'no, nasa title naman natin, Defying Adversity, Colorblind Pilot. So, si Sir Jason nga pala isa sa mga, ah, nagkaroon 'no ng colorblind. 'Yan. Sir, question naman ng karamihan lagi 'di ba? Kailan mo ba na-realize na gusto mo magpiloto? Ano yan, no? Parang for every person, for every, Mm. sa bawat piloto siguro, may turning point lagi. It's either you came from a family of pilots or Yes. it's a turning point in your childhood, no? Mm. Na-fascinate ka, na-amaze ka. For me, probably it was in 2004. Hindi ko siya malilimutan. Mm. It was my very first international, should I say, intercontinental flight. Intercontinental It was a traffic flight. Hindi ko malilimutan yan, April 22, 2004. We flew KE622, Korean Air, Manila Incheon, Toronto. Grabe, kabisado mo, sir. Talagang ano. Doon ako namulat na parang, kasi yung first airplane ride ko medyo nakakatakot for me. So, domestic lang yun, Manila like. Probably I was 9 years old. Pero nung international, medyo, alala ko pa nun, 747 yun eh. So, mas na-amaze ako kasi ang laki ng plane. Ang galing. Tapos mula nun, doon na nag-start yung hilig ko. Parang, ang galing ng mga aeroplano kasi ang bigat-bigat niya, nakakalipad siya. Tapos, one more thing that really na sobrang interesting for me is, pag nasa airport na siya, sobrang systematic ng lahat ng bagay. Kumbaga, halos everything is calculated. Walang antayan. Kumbaga, it's not similar to like a bus station na, alam mo yun, Chamba-chamba. very manual. Yeah. Sa aviation, sobrang everything is calculated and precise. Diba? Bawat sa aircraft separation pa lang sa air eh, di ba? Runway usage hanggang sa pag-park sa gate. Talagang, alam mo yun, very systematic, very organized. And to top of it all, of course, the marvel of the engineering side of aviation. Sobrang nakaka-amaze. Tapos naglilipad ka ng 300, 400 people, di ba? Yes. Actually, oh. Parang, so basically it started at a young age, 10 years old. Tapos yun na. So tuloy na yung amazed ako during my flight. So tuwing nasa airport ako. And the rest is history. Yan. So yun. Wow. So nung nag-college ka, Okay. Sige, Japes. Sige, Japes. Go doon. So nung nag-college ka, plano mo na talaga magpiloto ba? O bakit hindi ka nag-take ng ng related? Kasi Lasal tayo, alam ko, hindi related yung natin eh. Yung course. Correct. So, correct. So technically, I had plans in doing BS Aviation. Direct na. Naalala ko nun, sinamahan pa ako ng lola ko because she used to work for a flying school in Manila. Back then. Kumbaga, technically, may kilala na siya eh. Alam naman natin sa aviation sa Pilipinas, pinaka-importante yung kilala mo. Yes. So, sinamahan niya ako nun. I think, kung hindi ako high school noon, siguro first year college. Ano yung chances na dumiretso na lang ng BS Aviation. Pero yun nga, may mga insights na baka colorblind ako kasi nung bata pa lang ako, like papakuhanin ako ng, for example, violet na sapatos, kukunin ko yung blue. Talaga? Like, kukunin. Okay. Pero that time nung bata ka, hindi mo talaga alam. Hindi ko alam. So, Kailan ka nagkaroon sa like, ng realization? More like, kumaga, growing up, siyang, colorblind ka talaga. Kumaga, sabi-sabi lang. Parang asaran lang. Ang ganun, di ba? Parang asaran lang. Hindi, colorblind ka talaga eh. Yan. Walang clinical diagnosis na colorblind talaga. Napapansin lang ng mga tao sa paligid mo.
hanggang sa, kumbaga, growing up, naniwala ka rin na colorblind ka. At Okay. walang confirmation or from the medical field. So, bala ko na mag-flying school and bala ko na mag-BS Aviation. Sabi naman nung head nung flying school na yun, no, during that time, siguro that was back in 2012, 2013. 2030. Sabi, huwag ka na muna mag-BS Aviation. Partida, siya na yung head ng school. Mhm. Sa school yun, no? Technically, sana sinabi, dito ka na sa amin, diba? Siyempre, tuition din yun. Mhm. Dahil kailan niya ako, sabi niya, huwag ka na mag-BS Aviation. Mag 4-year course ka na lang ng kahit ano. Mm. After nun, doon ka mag-flying school. Kasi kahit paano, if magkaroon ka ng issue or whatever, like, especially if you're thinking that you're colorblind, lagi ka may fallback course. May backup. Mhm. Yeah. Kasi if worst comes to worst, hindi ka makalipad, anong gagawin niya? Yun. Oo. May backup. May backup. So, kumbaga sa gastos, parehas lang naman eh. Mm. Diba? At least, at saka sa dulo naman, kung pag nagpapalipad ka na, hindi naman tatanungin kung BS Aviation ka ba or organization communication ka ba or commerce ka ba. Kasi at the end of the day, 10 hours naman yung basehan eh, tsaka lisensya. Mm. Yes. Oo nga. Yun. Yung reason kung ba't hindi ako nagtuloy. I mean, ba't hindi ako nag-start. Hindi dumiretso. So yun, sir. Ang tanong natin dito kasi is that, nung nalaman mo, kailan to? Kailan to talaga na-confirm mo na? Na-confirm. Colorblind talaga. Nung una, parang sa kwento mo, sir, assuming di ba? Parang Oo. assuming na colorblind ako. Kailan yung yung confirmation? Correct, no? So, medyo assuming siya na parang, okay, I can start in school. Wala pa siguro akong concept noon. Siguro high school ako noon, 4th year high school. Walang concept of like, alam mo yun, requirements, everything. Pwede, wala pang gano'n. First year college. First year college, nung alam ko magpa-flying school ako. Sabi ko, magpa-flying school ako. Pero, kailangan ma-rule out yung colorblind na sinasabi. Colorblind. Kasi, may nakausap akong piloto, hinaw akong piloto at kapitbahay namin. Sabi niya, hindi pwede yung colorblind. Aeroplano, sa tarko, or anything na navigation, hindi pwede. Even ATC, even control tower. Yes. So, sabi ko, once and for all, kailangan ko ng clinical diagnosis kung colorblind ako hindi. Okay. So, went to an first year college, went to an ophthalmologist just to check kung colorblind. Thankfully, my parents were very supportive to check, no? Kahit during that time, walang urgency kasi college pa naman ako. First year college ako. I have 3 years in Lasal. Kumbaga, wala nagmamadali. They were very supportive to, accompany with an ophthalmologist. So, pasok ko doon, kwento ko dun sa doktor, na gusto ko mag-piloto, pero mukha colorblind ako. Consultation went for like 5 minutes. Nag-ishiharan niya lang ako. Tapos, sinabi niya sa akin, iho, iba ka na lang ng dream career. Sakit. Masakit. Kasi, from 10 years old, ginusto mo na magpiloto, pero imagine in 5 diba, minutes nasira agad yung Ganun kabilis. Ito naman sa sarili ko na baka nga colorblind ako, pero confirmation, di ba? Oo. Medyo mas lalo na sabihin ka na iba ka na lang ng dream career. Oo. Ano yan ito, ang masakit kasi dyan, parang ganito yan, sir, di ba? Parang may gusto ka, di ba? Na pina-reserve ka, let's say, sapatos, gustong-gusto mo na yan, di ba? Ilang taon? 10 pa lang siya. Talagang Yun inaano. nga. yun na May talaga gusto ka may gusto ka na sapatos, pagdating mo dun, di ba, wala na pala, di ba? Mag-iba ka na lang, ito na lang. Oo, iba na lang. Diba? Ganun. Diba? Oo Pero yun nga, buong buhay na parang hindi mo na talaga makukuha. Parang ganun yung dating. Yung sinasabi ko, kinonpare ko siya doon, pero mas masakit to kasi ito yung gusto mo sa sarili mo eh. Diba? Correct. Saka, ang isa pa doon, parang, ang bilis mo namang sumuko, 5 minutes lang. Oo, yun na yun, 5 minutes lang. Sinira mo na agad. Sinira mo na pangarap mo. Oo. Parang ang dali sa'yo sabihin, no? Parang ganun. Oo, parang, teka lang, wala bang next level? Oo. Diba? Diba ibang paraan, no? Part 2. Pag nahuli ka nga ng MMDA, pwede mo pang i-contest. Oo. Yan, wala na talaga. Wala na.
Pala Pero talaga. yung moment na yun, sir, gusto ko maano yung moment na yun, talagang naiyak ka ba? Sobrang Oo. lungkot mo? Iyak ako noon. First year college, ilang taon ako noon? Probably 18? 18. Mga ganon, 17, Or 18. 16, 17 siguro, umiyak ako noon. Umiyak ako pag uwi noon sa bahay. At ang ginawa ko, inanap ko, Google ako noon ng number of Al-Av School. Hindi ko malilimutan yun. Al-Av School. Google Al-Av. ako noon ng number of Airlink. Airlink? O may isa pa. Tinawagan ko silang tatlo. Isa lang yung tanong ko. Ano ang medical record? What if yung ophthalmology? Sabi ko, yung opta, doktor siya, hindi siya aviation. And based pag may medical ako as an aviation professional, hindi ako sa kanya pupunta kasi may DME di ba? Yes. So what hindi niya pala alam na may certain rules. Hindi niya alam na Parang sobra ang lang silang kailangan na higpit. pala makikita copyright. Di ba? Paano kung yun lang pala yung requirement na color vision, puti at red? Di ba? Okay. Paano kung pala yung puti at red? Di ba? So, hindi ako naniwala. Ngayon, naniwala ako sa Opta na colorblind ako, pero hindi ako naniwala sa kanya na hindi na ako pwede lumipad. Oo. Tumawag ako doon sa mga flying schools. Talagang shop around lang. Medyo may luha-luha pa ako nun. Sabi ko, so, ang dalawa nagsabi sa akin, Pal-Av School, tsaka may isa pa, which I forgot. Sabi nila no. It's a quick no. Sabi nila hindi daw talaga ganun pwede. Basta colorblind. Pwede daw kung makorek. Oh, okay. So, nagkaroon ka ng idea nun. Nako, correct. May hope pala. Parang Nagkapag-asa. Pero ang catch nun kasi, kaya niya sinabi sa akin, kung makokorek pwede. Kasi, yung hindi 2020, pwedeng lumipad basta nakokorek. Kasi di ba, misconception ng marami na hindi ka na 2020, hindi ka na pwedeng lumipad. Pero hindi nila alam na May as long as correction. it's correct, Yes. oo, pwede. Yun nga yung keyword. Pero yun nga, napagtataka ako kung nako-correct ba yung colorblind. So, yun yung pinaka-interesting, no? So, hanap na naman ako, no? Hanap ako, paano makokorek yung colorblind? Dapat ko nakausap na Opta, hindi daw nakakorek yung colorblind. Kumbaga, to our medical practitioners na kilala natin, no? Correct me if I'm wrong, pero sa madaling salita daw, yung bawat mata daw natin merong 2 million color receptors. Okay. Sa colorblind daw, 500,000 lang yung Gumagana. Okay. 0.5 million dormant. Gets. So, kumbaga, sa Crayola, ba, Yung maramihan. 64 ka, medyo big time ka eh. Sikat ka nun nung grade school. Sikat ka nun pagka kumpleto yung ano mo. Yung colors mo. Yung 16 lang sa'yo. Oo. Okay. Kumbaga, diba, yung crayon stone, red, tapos, kumbaga, primary colors lang. Yes. Pero yung 64, meron pa siyang burgundy. Madami, oo. Sa lahat ng kulay, meron ka. Kaya sa akin, technically, pag tumingin ako ng kulay or sa kahit sinong colorblind, pag alanganin yung kulay, medyo hindi ko na alam kung red ba yun or green yun. Ang kilala ko lang, yung primary colors, like red, green, like for example, the only green I know is the LaSalle green. Kasi yun ang yung na kilala ko. Medyo darker, magiging brown na siya sa paningin ko. Medyo lighter, no? Magiging red na siya. Okay. Yung yellow at orange, medyo mag-mix yun. Kasi orange is a secondary color. Hindi siya primary color. So, mas darker orange, red na yun sa paningin ko. Lighter orange, yellow na siya. So, anything na may halo. Or anything na less, iba na. Iba na talaga. Correct. Anything na wala sa 16 crayons mo, hindi mahirap na. Hindi mo na Oo, nga naman. So, yun. Kumbaga, yun yung pinaka-explanation, no? Going back, so, meron ba daw cure? Sabi ng Opta, wala. Wala daw talaga. As in, wala. Wala. Kasi, inborn siya eh. In fact, hereditary. So,
kumaga napapasa siya. And I just found out that from my father's side, may mga uncles pala ako na colorblind din. In fact, my own brother is colorblind also. Okay. Okay. Your own ano? Brother. My Brother. My brother is colorblind also. So talagang hereditary siya. No? Then, for some reason, Airlink, no? I forgot the name of ma'am, pero siya yung nagsabi, kontakin mo si Dr. ganito-ganito. She's an optometrist, not an ophthalmologist. Okay. So, optometrist is more on the glasses, on the correction. Okay. Magkaiba yan sa optal eh. Oo. Kumbaga, siya daw is someone who has cured or at least corrected color vision Okay. for some. Interesting. Okay. Okay, sinerch ko how true talaga, no? Na may correction. Pinaglalaban mo talaga, ano? Oo, agad pag-uwi nung check-up talagang Oo. research. Yeah. Parang hindi ko alam talaga kung totoo ba yun. Kasi dapat alam ng lahat yun eh. Kasi medical Oo. field yun eh, di ba? Pag ginugli ko yun, dapat bakit walang lumalabas? Bakit lahat ng tao sinasabing walang ganun? Pero wala namang mawawala eh. Di ba? Oo. So, my parents were very supportive again to accompany me, no? To see that doctor. Okay. Di ba yun eh? Sa clinic yun ng Batasang Pambansa. Okay. Sa ano to? Batasang QC. Sa QC. Sa Batasan. Ah. Sa House of Representatives. Doon pa namin siya pinuntahan. And true enough, merong cure according to May her. fix. May fix, no? At ang fix na yon ay reresetahan ka or gagawan ka ng mga glasses na colored. Okay. Tapos yung pinaka-fix na or pinaka-therapy, actually colorblind therapy yung tawag. Ganun siyang inibigay sa'yo na parang booklet. Tapos maraming color shades. Kunwari, may family of violet, may family of blue. Kasi iba-ibang color, ibang shade like red, dark red, burgundy, ganun. Tapos, in every color family, meron ka ring glasses. Oh. So, hirap noon. Papalit-palit ka. Oo nga. Although, kumbaga, face per face. Okay. Kung sa flying, RPL ka muna. Ah. Ay, PPL. PPL. PPL ka muna. Tapos ka na doon, Next level, PPL iba naman. Ibang salamin naman. Kanya, pitong salamin yun. Pitong salamin, sisimulan mo sa red, Grabe. tapos magiging yellow, magiging ganyan. Tapos, ito na yung medyo nakakabaliw, no? Kailangan mong suotin yun, yung salamin na yun. At titigan mo yung isang kulay na yun sa isang, nandun sa booklet niya. Titigan mo yun ng 2 oras. Wow! 2 hours. Ilang colors yan, sir? 81 colors. So, 81, Grabe. 160 hours. Tapos, ang hirap pa dun, kailangan sa ilalim ng sikat ng araw. Kailangan sa Okay. ilalim ng sea. Bakit? Anong... Para daw yung tamang kulay. Okay. So, lighting no? Kasi technically, kumaga, pinokorek mo, dahil tinititigan mo yun, i-fixate mo yung mata mo dun, no? Para malulunod ng mata mo yung kulay na yun. Yung kulay na yun. Okay. Pero ang mahirap doon, number 1, isipin mo 2 hours ka lang nakatito. Oo. Sa ilalim pa ng initan. So, parang training siya, no? Parang training. Ganon. Oo, parang training. At ang hirap nun kasi wala kang gagawing iba eh. Nakatitig ka lang. Oo. Sa init pa. Mahirap yun. Kasi, hirap yun. Mahirap. Lalo na, kunwari, kumulimlim, edi wala ka ng therapy. Wala na. Okay. Oo nga. Ano yun? Kunyari, sir, ang tanong ko, tumitig ka ng 1 hour. Maaraw. After nung 1 hour umulan, ulit ka uli. Yun na nga eh, di ba? So, basically, ang computation nun, mawawala yung half of it, half of what you've done. So, kung take ka ng kalahati, kunwari, nag 15 minutes ka lang, edi 7 minutes, let's say, yung i-recover mo. Kung 30 minutes, 15 minutes ang i-recover mo. Kung naka-isang oras ka na, 40 minutes din. So, alam mo yun, sayang eh.
Pero Sir Jason, question, dito yan ha, sa Pilipinas. Sa Pilipinas lahat yon. Sa Pilipinas pa yon. College ako noon. Okay. Naalala ko na nun sa Lasal, sa amphitheater, mukha akong Talaga? Talagang doon pa tumatambay. ang ganda ng araw sa amphi. Oo. Shades. Ah. Tapos yung mga shades na yun, parang si Cyclops. Iba yung kulay. Like, kakaiba yung color nung salamin. And Salamin. hindi ko nga siya magamit bilang shades kasi, for example, red glasses yung suit ko. Ang nakikita ko lang red. So, hindi siya safe, no? Pag ginamit ko. Yes, hindi safe. Di ba, mamaya tumatawid ka ng stoplight, color green, sabay yung suot mo yung red. Kaya lang, hindi ka nagkalaw, di ba? Hindi ka natawid. Oo. Tama, no? Pero, nung una, sabi ko parang, totoo ba to? Or scam? Kasi medyo mahal din eh. Mahal yung isang glasses binibili siya. Tigi-tigisa. Ano sir, yun? Kung ano, pwede ba share magkano? Kasi syempre may mga nanonood din sa atin na baka may mga kamag-anak na colorblind. Diba? Mga magkano yun? That time ha? That time, 50,000 yun. Isa? 7 glasses. 7 glasses. 50,000 7. package yun, package. So, kumbaga yun na yung buong therapy. Pero hindi, ang tanong ko nga, gumana ba? Hindi ko natapos. Yun yun. Hindi mo Okay. natapos. Pero Hindi ko natapos. ano yung So, parang success rate nun? According to her, marami na raw siyang, kumbaga, Napagaling. na-correct. Na-correct. Okay. Yung iba, piloto sa seaman. Kasi Okay. diba sa maritime, ganun din eh. Ganun So, din. kumbaga maganda daw yung success rate niya. It's just that, syempre, kailangan mo ng totoong dedication kasi Oo. medyo mahirap nga yan eh. So, Tama. during that time, 2013, yun nga, mga 50,000 siya. I'm not sure if she's still around, if she's still practicing. Pero, ang isa pang catch kasi nun, hindi ko alam if medically approved siya. Okay. Kasi, kumbaga, wala namang study na nagpo-prove na pwede. Kasi dapat widely known yun eh. Oo. Yes. Parang experimental pala. Parang ganon. Experimental. Parang ano pa lang, Parang- new technology, no? Correct, parang gano'n, no? Tapos, in fact, naging totoo siya. When I say naging totoo, if you will Google, I'm pretty sure nakita niyo na yan sa Facebook, no? Yung Enchroma. Yung salamin na pag sinuot ng colorblind, nakikita. Nagko-correct. Nakita ko yun eh. Nakita ko yan. Pero, ang problema kasi nun, Lagi mo siya. correct niya lang habang suot mo. Yun nga. Ito Hindi yung mo suot pwedeng mo. Hindi mo pwedeng gamitin yun operationally. No, palipad ka, hindi mo pwedeng gamitin yun kasi distorted na yung view mo. Hindi mo nakikita yung totoong horizon, for example, di ba? Masyado niya lang in-enhance. Pero, one thing na sobrang na-amaze ako nung nakuha ko yung glasses na yun. Yung pagtingin ko ng Ishihara, perfect na yung Ishihara. So, parang sabi ko, pwede bang suotin na lang yung glasses para pag magme-medical? Oo nga naman. Nakita ko yun eh. Parang yung dad, niregaluhan siya nung mga anak niya ng gano'n na parang mga 60s na siya siguro. Tapos parang never pa daw siya nakakita ng color. Tapos sinuot niya yung glasses nga na sinasabi mo. Talagang parang first time talaga niyang makakita ng colored. Sabi niya black and white yung nakikita niya buong buhay niya. Hindi, pero kasi sir, ang tanong ko kasi dito, kung ang labo ng mata, pwede may salamin to correct, tama, di ba? Oo. Diba? Kung hindi mo kasi suot yan, malabo, blurred. Oo, malabo Diba? talaga. So same concept din as Enchroma glasses na since di ako makita ng totoong kulay, pag sinuot ko rin to, nako-correct. So same purpose siya nung suot ni Do, kung susuotin mo rin tong Enchroma glasses. Tama? Correct, no? Technically, by logic, tama May yun. logic, di ba? Oo, yun nga lang, ang pinakaiba niya, ang eyeglasses for correction, no? Halimbawa, for nearsightedness, no? Clear kasi yung glass. So technically, clear niya kung ano yung nakikita mo, yun din talaga yun. Correct na lang talaga yung perception. Okay. Kumbaga, naging nag-focus. Oo, correct ka doon. Ang problema sa color vision, may kulay yung glasses. So, tapos ka na, diba? Pag gabi, madilim ka kasi naka-shades ka eh. Kahit gabi na. Okay. Gets. So, distorted na rin yung pagtingin mo na, for example, lumilipad ka, tapos
kapag ganito yung kulay, kunwari yung medyo maitim na yung nimbus clouds mo, dahil nga may kulay Pwede mag-iba. yung glasses mo, pwede mag-iba siya. Mas mag-iba yung judgment mo. Okay. Ini-enhance yung colors. Kumbaga, Gets. kumbaga sa color correction sa picture, tinataas yung saturation. Parang ganun. Okay. Oo. Kumbaga gets ko na sir. Parang sa sa Instagram filtered na. Correct. Filtered na. So, hindi rin pala. So, yun, wala na naman, no? Hindi rin pala pwede. Kahit nagkaroon ng solution, hindi rin pala pwede. Sa lipad. Tama. Hindi pa rin. So, after that, tuloy lang ang buhay. Medyo nakapanghinayang yung invest to doon. Siyempre yung Of course, it didn't end there. Ito yung medyo patapos na ako ng college, then alala ko noon, nagpunta pa ako ng US eh. Kumbaga, after college, bakasyon ako sa US. Tapos, nalaman ko kasi na mura pa lang mag-flying school sa US kaysa sa Pilipinas. Oo, mas mura nga daw. Sa US, nakamura. So, andun na naman ako sa, sa hopeful ako na mag-flying school ako. So, nag-play lang ako sa mga school sa California nun. Sino nag-ano sa'yo na mag-US pala? May nagsabi ba sa'yo na i-try sa US o ano? Wala, talagang research lang during that time kung saan ako pwede. Kasi Okay. parang negative Pilipinas eh. So tinignan ko sa US, yung mga flying schools ako pinuntahan. Sobrang bait niya na, nilipat pa nila ako noon for free. Talaga? Lang, part ng school nila. Tapos, wala nun, syempre, ang question ko na, ako lilipad kung colorblind niya ako. So ito yung question ko, sir. Tama, 'di ba? Parang okay to, nilipad ka, 'di ba? Ang tanong ko diyan, sinabi mo ba na colorblind ka? Hindi pa muna, syempre. Hindi ko sinabi. Yeah. Parang discovery lang eh. Discovery. Oo. Kasi actually kahit parang nagigets ko si sir yung feeling niya na hindi pag sinabi ko to, baka hindi na ako Hindi na siya i-entertain. Kasi on that moment gusto mo sumakay eh, 'di ba? Gusto mo lumipad. Parang ito na, no? Ito na. Nilipad ka na, no? Ito naman. Oo. Paramdaman ko man lang muna, 'di ba? Correct. Andun na ako. Pero pag sinabi ko colorblind, parang sa Pilipinas lang yan. Sabihin lang sa akin na, hindi ka pwede. So, No agad, parang ganon. parang ganun. So, pag sa Pilipinas doon, nag-work na ako nun, first few years of my working. Sabi ko, I'll never know kung pwede ako mag-piloto or hindi hanggat sa hindi ko siya subukan. So, kailangan ko. Pero, technically yung medical naman, hindi naman yan sa simula. Kung may medical ka, kailangan mo na ng class 2. Yes. Mag-a-apply ka na ng lisensya. Medical. Correct, no? So technically, by theory, mag-ground school ka muna, lilipad ka muna bago ka mag-medical. Diba? Pero sabi ko, sayang yun. Syempre, ayokong gumastos para sa wala. Ayoko mag-aral para sa wala. Bumata akong ka-up. Tumawag lang ako sa ka-up nun. Sabi ko sa kanila, gusto ko mag-medical. Like, gusto ko lang mag-medical. Sabi nila, anong flying school ba? Wala. Sabi ko, kailangan ko mag-medical kasi yun yung assurance ko na worth it. pag pumasa ako, May pupunta flying school. Oo, hindi masasayang. Maniguro muna tayo bago natin sugalan. Yes. So, to be fair sa ka-up, sabi nila, naman, pwede naman natin gawin yun. So, nag-medical ako nun. Ito na, yung color vision yung test. test. So, alam ko naman sa sarili ko na colorblind ako. Alam ko naman na babagsak sa Ishihara. No? Siyempre, tuloy lang tayo. So, of course, first run, yung Ishihara, 12 over 24 pa rin ako. Basta 50%. It's a no. It's a quick no. Tapos, sabi ko, wala bang ibang test. Meron daw. Yung second test, which is yung Farnsworth Lantern test. By the way, for, para sa mga kasama natin, yung Ishihara is basically yung dots. Hindi parang number. Pwede ako mag... So, sa mga pag gusto mag-piloto, Google lang nila yung Ishihara ngayon. Doon nila malalaman kung colorblind sila. Actually, sinendan ko kasi alam niyo, after nung yung GMA Stand for Truth na feature, marami nagme-message sa akin sa Messenger out of nowhere. Kasi, colorblind din sila eh. Kumbaga, nakarelate sila. May message nila, so paano ginawa?
nangyari. So, meron akong tatlo na nandun pa sa messenger ko. Sinundan ko ulit. So, sabi ko, hopefully this will be more, more Actually, comprehensive. Meron ako kaibigan Information din. Sige. Sorry. Go ahead. Meron akong kaibigan sa Lasal din. Kabatch ko. Tapos parang, siya, si Almasan, engineering student siya sa Lasal nung time na yon. Tapos, parang kinukuha siya, alam ko may ganong kwento, parang kinukuha na siya sa US Air Force. Kasi parang magpiloto. So, nag-drop siya sa Lasal. Tapos, yun nga, doon niya lang nalaman na colorblind siya. Kaya pala sinasabi niya, nung high school kami, is, bumabagsak siya dun sa mga, meron kasi kaming parang technical na subjects electronics, electrical, may mga resistors doon, binabasa yung may color. kulay yun eh. May kulay. Oo. Kaya pala sabi niya, lagi siyang bagsak kasi mali-mali pala yung niya ng So yun, dream niya rin maging piloto. Same nangyari kay sir. Nag-drop out siya sa Lasal para magpiloto. Tapos, nalaman niya, colorblind din pala siya. So, Ayun, sir, may nag-comment, Lord Lucido. Grabe yung Jason Sevilla, sabi. Kilala mo ba yan, sir? Okay lang yan. Kasama ko yan dito sa Australia and kasama ko yung high school. Lord. Ayan. So, Actually, yung din ako, sir, nung nag-medical. Kasi ngayon parang bago ka mag-ground school, required na yung medical. Unlike yung kwento mo before, di ba, na parang ground school muna tsaka medical. So, yung kasabay ko din mag-medical, doon lang din niya nalaman, pati nung parents niya na colorblind din siya. So, parang agad-agad, ayun, umuwi na din sila agad. So, hopefully, naririnig niya din to para at least kung gusto niya pa rin i-pursue is magkaroon siya ng idea. At the end. Oo. Saka sir, parang na-research ko yung colorblind. Meron yan mga types eh. Parang may categories ka ng colorblind eh. Correct. May apat na, if I'm not mistaken, may apat na different types of Colorblind. vision deficiency. So, ang pinaka is yung red-green. Tapos, may other, hindi ko na alam yung iba, may other variations pa siya. Pero yung pinakamalala is yung black and white lang yung nakikita mo. Talagang wala na. black and white. Colorblind talaga. Oo. Black and white. Yung pinaka-common is yung red-green. Which ako yun. Red-green ako. Wait, ano tawag sa ganyan, sir? May tawag ba dyan? May name ba for the red and green? Hindi ko lang alam ano yung tawag. Pero ayan yung sa'yo, red and green yung deficiency mo sa color. Red-green deficiency yung tawag. May medical term, may clinical term for that. Pero in layman's term yun siya, red-green deficiency. So, meron din ibang color combination. So ito, ipopost ko yung Ishihara test. Lalakihan ko, tapos lilitan ko na lang ulit mamaya. Para lang makita ng mga viewers. So, ayan. Kung meron kayong number na hindi nakikita dyan, pa-check nyo na. Diba? Kasi may mga number yan sa loob. Pero may mga test din na yung colorblind lang nakakita. Yun nga. Nagulat ako doon nung pandemic. Para sa atin, wala dapat. Nagulat ako noon. Sir, deuteranopia. Ala ko, magbabasa ka ng Bible verse, Japes eh. Hindi. Deuteranopia yung tawag doon. Ewan ko, tama yung pronunciation ko. Pero yun yung kay sir. Yung case si sir. Correct. Yung red and green. Hindi ko lang alam yung pronunciation kaya hindi ko binanggit. Akala ko, ano ang nasusulat, Japes? Ano ang nasusulat? Basa. Alien! Okay, so, ngayon na, sir. Asan na ba tayo? Yung sa Yan. test. May isa pang test. Yung tinanong ni sir kung may isa pa bang test. Yes. So, meron siyang isa pa, yung Farnsworth lantern test. Ano yun? Farnsworth lantern test. Okay. So, natin siya ginawa. Ang gagawin naman nun, meron isang parang device. Nandun ka, tapos papatayin yung ilaw. Tapos, yung device na yun. So, probably 2 meters away from that device. Magpo-produce siya ng dalawang ilaw, red and white. In short, puppy lights yun. Puppy lights. Oh. Okay. Parang 2 reds to white. Yan. It's white, parang gano'n. Parang makagulo na green. So, nakikita ko yung red and white. Kaya wala akong problema sa puppy lights. Pero, yung green yung problema.
Mm. Ngayon, minsan, hindi ko alam kung green o puti. Pagka green, white din, parang white din siya. Ang labas sa'yo. Hindi dark. Kasi maliwanag din siya eh. Kung, Oh, okay. kung darker is Okay. always red, the lighter is always green. Okay. Okay. So, in that case, pinagsak ko ulit yung Farnsworth Lantern test. Mhm. Yun na, that's it for ka-up. Mm. Siyempre, medyo iyak-iyak ako ng konti. So, Sabi ko, Okay. yes, good. Ang question, pag pumasa ka dun sa, ano na yun, yung, ano yun, lantern test, pwede Yung ka sa lumipad second- pwede ka lumipad sa Pilipinas? Pwede. So, kung yun yung second option. So, merong mga bumabag napapasa ng lantern based on the okay. subject. Okay. So may dalawa palang exam si Kaap, tama? Or test, no? Mm. Yung Ishihara test yung Kaap una, meron. then second is yung lantern test. So meaning, Correct. kapag bumagsak ka dito sa Ishihara, meron ka pang isa, last chance. Isa pa. Kumbaga, Yung ganon. lantern test, oo. Mm. Okay, pag pumasa ka rito, pwede. That's true. Correct. Okay. Mm. Galing, no? Ay, Ngayon good lang or natin siya. nalaman yun, no? Oo, na Ayun, dalawa diba? pala Sa na. mga viewers, kami, piloto na, hindi pa rin Oo. namin alam. Meron ganyan pala, di ba? Natakot ako niyan nung pandemic. Kasi nung pandemic, di ba walang medical sa ka-up? Tapos, nagpa-check ako sa labas. Yung pinabasa sa akin, wala akong mabasa. Sabi ko, pucha, colorblind na ata ako. So, ginawa ko, hinula-hulaan ko. Parang meron lang ibang shade ng red. Kunyari, red yung likod, tapos may ibang shade ng red. Parang nakakita ko ng number 7 na pattern na pare-pares na red. Sabi ko, 7, ganyan. Bumagsak ako kasi, pag nabasa mo pala yung number, ibig sabihin, colorblind ka. Colorblind ka. Hinula-hulaan ko. Yun pala, dapat sabihin mo, wala kang nakikita. Meron palang Oo, yun ganun. totoo. Oo. Totoo. Yun totoo. Kinabahan eh. Kinabahan ako. Ah, Akala ko dadayain na-develop mo pa. Kala mo yun yung tama, mas lalong mali. Oo. Kinabahan ako noon. Meron pala talagang blank. Parang blank. Ah, Nawaw, mali ka doon. Oo. mm. Share ko lang. Una pala ako nag-Ishihara, hindi sa ka-up or sa Opta. Una ako nag-ka-up, Ishihara. LTO. Oo. Oh, Mm. LTO rin. Medical nila. LTO. Noong time na yun, hindi ko alam kung ano yung Ishihara. Ginanon lang sa akin yung plates. Sabi niya, anong nakikita mo? Sabi ko, wala po. Turn siya isa pang page. Anong nakikita mo? Sabi ko, wala po. Pangatlo. Anong nakikita mo? Wala po. Sa loob ko, niloloko ba ako nito? So, paano yun sa LTO? Paano yun sa LTO pala? Wala namang rule. Walang rule lang kayo. Gusto lang nila malaman. Tapos nakalagay sa lisensya. Part kasi siya ng ng medical. Pero technically in terms of restrictions or conditions, Wala wala. naman. Oo. Ano lang talaga. Mm. Talagang yung kung ng glasses. Mm. Oh. So yun, sir, nasa ano ka na, nagka-up ka na, bumagsak, di ba? Bumagsak. Yes. Ano Bumagsak. naging next Tapos step mo dyan? kumbaga, sabi ko nun, that's it for the Philippines. Mm. Kumbaga, wala na eh. Then, I think a year or two after, nagpunta ako ng US nun. Kumbaga, for tour lang yun. No? Siyempre, sumide trip ako ng sabi ko, magme-medical ako dito kasi yung Pilipinas, di ako tinanggap. What if tanggapin ako sa US? Oo. So ito yung no, si Sir Jason talaga yung classic example na pag gusto, Oo, galing nakaka-inspire nga eh, 'di ba? pag gusto mo Correct. talaga, So, gagawa mo ng paraan eh. O, kasi parang, para sa akin nun, ayoko magsisi na sa dulo, may hindi ako ginawa, tapos pwede pala. Oo. Pwede pala. Oo. Hindi natin nasagad eh. Yung Oo. effort. Para, So talaga Ngayon, yung mindset mo nito, sir, gusto ko maging piloto para kami checklist. Pilipinas, sinubukan mo lahat, okay. Hindi ka tumigil sa Pilipinas, tumalong ka sa US ngayon. Parang ganon. Ano yung mga options ko dito? Okay. correct. So, correct, ganun, no? So, Okay. pagdating ko ng Amerika noon, tour lang yun. Like, siguro 3 weeks na ako nun sa Amerika. Action lang. Ginawa ko siya. Actually, hindi na ako nag-test. Sinabi lang sa akin ng FAA noon, ano nang ginawa mong test sa ka-up? Sabi ko, Ishihara, saka lantern. Sabi niya, walang pinagkaiba dito. Kasi, fair enough, ang ginagamit nga naman at sinusunod naman ng ka-up ay FAA. Oh, FA. Yes, dito tayo sa FAA. Exactly the same. So, sabi nila, if you do it here, Same fail result. ka lang din. Same Mm. result. It's a no. So, basically, I tried it. May kausap akong FAA officer nun. Pero, it's a no. Sabi nila, kung ano yung result mo sa Pilipinas,
yun din yung magiging result mo sa Mm-mm. Philippines, sa US. No? US. Then, after the US, sabi ko, what if Canada iba naman? So, Talagang ano, kasi Determined. kung oo, porsigido ka talaga na ituloy siya, oo. nagpunta ka ng Canada not because gusto ko i-try doon. It's more of, kasi part siya ng itinerary eh. Nandun yung auntie ko sa Toronto. Might as well, nandito na ako sa Canada, subukan din natin. So, Mm-mm. pumunta ako sa Canada. May pinuntahan din akong, nakalimutan ko, Aviation Canada. Yun yung kanilang app. So, may pinuntahan din akong medical center and ginawa ko rin siya. So, meron naman silang isa pang test. So, pag binagsak mo yung Ishihara, yung lantern, May isa pa. pangatlo. May isa pa. May isa pa sa kanila. Okay. Buhayin na naman ako ng loob. Oo, may panibagong ano eh, no? Pwedeng pumasa eh. May panibagong exam, may Oo. panibagong test. Oo. Oo, may panibago pala kayo. So, of course, I'm gonna take that. So, yun yung tinatawag na CAD test. So, color assessment and diagnosis test. Mhm. So, ang andar naman nito, meron kang mga parang, alam mo yung POG dati? Oo, Mga oo, POG. oo. Yung binabato. Yung binabato. O yung Oo. meron kang 36 na ganun. Tapos, iba-ibang shape siya. Iba-ibang shape. Okay. Kung kailangan mong ayusin, ibabalasan niyo yung mga POG. Kailangan mong ayusin yung mga POG based Based sa sa color. lightest and darkest. Okay. So, medyo mahirap siya kasi medyo puzzle siya and at the same time, alam mo yun, nalilito yung mata mo kasi nga, medyo magkakadikit lang yung shade. Eh, di ba? Ang color deficient niya. Ang problema niya, yung mga alanganing shades, yung mga hindi primary colors. Yung shade. Oo, baka mag-iba rin yung color, no? So, based sa shade, tas based din sa parang color niya. Lightness ng color. Lightness. Sa shades pala, sorry. So, in short, bumagsak ulit ako doon. Okay. Bumagsak ulit ako doon. So, ito na, recap lang natin. Sinubukan mo na lahat sa Pilipinas, bumagsak. Sinubukan mo rin nagbakasali ka sa US, bumagsak. Bumagsak pa rin. Diba, sa iba kasi yan, ito sa ibang tao yan. Bumagsak na ako sa Pilipinas, okay na yan, Oo. give up na ako dyan. Oo, parang tinitake na nila na as a sign na parang, baka hindi talaga to. Yung iba nga, malabo Para lang sa mata, akin. ayaw na eh. Susuko yeah. na eh. Kung mga lupang bansa, nag-Canada at 3 test, sinubukan ni sir, wala na naman. Hindi ka pa rin ba na nun, sir? Hindi ka ba natinag doon? Napanghinaan ng loob, parang ganon, sir. Nung time na yun, sabi ko sa sarili ko, okay na, kota na ako kasi sino pa bang magkakaroon ng ibang rules higher than the US? Oh, yun nga eh, parang sila yung standard eh, no? Parang ganun. Oh, let's be real. FAA naman talaga ang, alam mo yun, ang governing body ng aviation sa buong mundo. Although for some reason hindi ko chinek yung EASA kung meron silang rules, pero sabi ko, comparing the US and Europe, I'm pretty sure mas mahigpit sa Europe. Subukan. Not until na-meet akong piloto na nagme-medical noon sa Canada din. Siya yung Australian na nakausap ko at siya nagsabi. Nakasabay mo lang. Sabi ko lang siya sa Toronto. Sabi sa akin. Alam mo, sa Australia, merong tinatawag na CVBPA or yung Color Vision Deficient Pilots Association. So, okay. association na to, nilalaban nila CASA or yung CAAP ng Australia, yung Civil Aviation Safety Authority, na hindi dapat nagmamatter yung color vision sa pagpapalipad except if distorted talaga yung paningin mo. Kasi for the record, wala pang safety issue na nare-record because of colorblind. So, ilalaban din nung association na yun na maybe, for example, pwedeng lagyan ka na lang ng restriction na bawal ka lang mag-isa. So, hindi siya black and white dapat. Hindi siya dapat colorblind ka, it's a no. Yes or no lang. Correct. Siya yung nagsabi sa akin, alam mo, punta ka sa Australia. Subukan mo lang sa Australia. So, sabi ko last time, I did that in 2019. So, pumunta ko ng Melbourne for 6 days.
para lang magpa-check ng mata. Alala ko dun, ano pa yun, medyo mahal yung exam kasi pupunta ka sa talagang daily nila. So, it was around 450 Australian dollars from 2019. So, ginawa niya na. Ishihara, Farnsworth Lantern, ginawa niya rin yung CAD. At ang kwento is they accept a certain severity. Yun. Multicolor Levels. certain severity. So, sige, gawin natin lahat. Ginawa ko lahat. So, hindi na siya black or white. Hindi na siya red ba or hindi. Yes. It's more of severity ko. Anong level. Mapapasa ba ako? Yan na. So, Parang may margin of error, ganon. Parang pa nag-exam tayo, hindi Oo. hindi lang 100%. Pwede ka na sa Oo. 80%, ganyan, Oo. 70%, di ba? correct. Ganun na. Ngayon, ginawa ko nun, exam ako. Kinakabahan ako nun eh. Pili ko check ride. Tapos, yun na, ginawa niya na yung assessment and everything. Ito na, yung pinaka-consultation na kinausap niya ako na, that is true that Australia accepts 7% severity. So, with those na may color blindness na 7%, natanggap sila ng Australia. Pero yung 21%. Ha? 21 ka? Sorry. 21% ako. Okay. Oh, no. 21% ka, so hindi ka na umabot sa 7%. 7% lang pwede, no? Pucha. Malayo. So, medyo malayo, no? Kung 8% siguro pwede pa tawaran eh. Oo. Pero hindi, malayo. Times 3 yan eh, Yun yung- 7. Ay, tama, di ba? Times Oo, times Mga ganun, 3. times Oo. 3. Correct. So, parang, sabi ko nun, that's it. Oo. Tapos na yun. Tapos na lahat. Kasi, Oh. nag-US, Canada, nag-Philippines, US, Canada, Australia na ako. Wala Apat na naman to. na siguro iba pa. Oo. Agad na, no? Ano yun? Tama pa ko nun. Paglabas ko lang nasa Melbourne ako nun. Paglabas ko ng clinic sa tram stop, medyo may luha-luha na ako. Kasi alam kong, hindi na ako sabi ko. Hindi na po. No? Binigyan nila ako ng class 2. Walang restrictions yung class 2 ko. Yung class 1 ko, meron pa rin, pero not valid for night flying. So, puro day flying lang to. So, the day flying lang. So, ang suggestion sa akin nung Damie, mag-rotary ka. So, kasi madalang naman ang rotary na, Gabi. I mean, for others, yung kumbaga helicopters. Usually, umaga naman eh. Madalang naman ng night helicopter. Night. Kasi kumbaga, ibang rating pa yun eh. Madalang naman talaga may lumilipad na helicopters. So, pero, okay. Hindi ako fascinated sa helicopters eh. Parang sabi ko, no option. Go ahead. So, yung class 2 meaning PPL, di ba? Correct. So, ibig sabihin, kung PPL license ang inano, pwede ka night flying. Pwede kang night flying pag PPL. Okay. Okay. So, CPL lang bawal. Technically, very lenient na yung Australia in that case, no? Kasi America or sa Philippines, they won't even give you a medical certificate. Oo. No, agad. Hindi, so pwede ka pa rin talaga mag-CPL. Basta umaga lang. Correct. So, Pero catch doon, sino namang employer na mag-hire sa'yo? Sino? hindi, pero pwede, di ba? Pwede. Technically, Hindi, logically, pwede. Pero realistically, hindi. Kasi nga, Sino mag-hire sa'yo? ikaw ba mag-hire ka ng piloto, pang umaga ka lang ha? Oo, parang... Ba't hindi? lang pala yung Malay mo, time. hindi mo masabing wala, di ba? Hindi, pero wala nga. Pero siguro, mas maliit yung, or mas limited yung opportunities mo. Oo. Pag ganun. Malay mo, pagtapos nito, Sir Jason, di ba? Malay mo, pagtapos nito. Kaso Tagalog kasi tayo eh. Baka hindi maintindihan ng mga Australian. Sabi ko gagastos ka na sobra-sobra para wala lang mag-hire sa'yo.
Di ba? Yeah. Parang sinabi mo na gagastos ako para lang maging non-pro yung lisensya ko eh. Parang ganun, parang hindi ako kita eh, di ba? Nag-comment na si Sir Pao, nanonood na si Sir Pao. Lupit talaga nung The Jason Sevilla, sabi ni Sir Pao. Yan. Parang the Jason Bourne ng pagkakasabi ni Paolo mo rin eh. Ayun, no? So, Okay. basically, it's a no. Pero ang pinakamagandang sinabi sa akin nung Danny dito sa Melbourne, sabi niya, if you're really passionate about the aviation industry, I tell you, flying is not the only job in the industry. Hindi lang naman piloto ang nagtatrabaho sa aviation industry. In fact, mas maraming tao ang nagtatrabaho na hindi lumilipad. Oo, tama. Para gumana yung aviation, mas marami. Yeah. Correct. So, sabi niya, pag tinanggal mo yung mga tao sa ground who operates the aviation industry, wala rin namang aeroplano Yeah. sabi niya. Yes. So, Kasi it's a system eh. correct. So, sabi niya sa akin, I won't tell you not to chase your dream, sabi niya. But I'll tell you, just look for another opportunity in the industry. Tama. Magandang yun. So, I ended up doing a master's in aviation management. Okay. So, master's in aviation Saan ka na management. ganun yan, sir? Aviation management. Saan mo yan tinake? Sa RMIT University sa Melbourne. Sa Melbourne So, na pwede ko yun. Australia. Bago mag-pandemic, pumunta ako Melbourne, doon ako nag-masters. So, Okay. doon ako na-stop on COVID doing my master's. So, yung aviation management focuses on aviation operations, airline operations, kumbaga, the whole ground, Okay. basically. Gano'ng katagal yun, yung course? So, 2 years. 2 years 2 in the years. master's. It's science behind aviation. So, I'm not sure if kasama sa ground school yun, mga RPK, APK, the economics of aviation. Wala And naman. yung science behind it na, for example, ilang check-in counters kailangan para 5 minutes lang ako. Parang industrial engineering, parang ganun. Parang industrial engineering din. So, ganun. So, I did that for 2 years, no? Akala ko noon, tapos na. Like, sabi ko, dito na ako sa Australia, wala man ako sa flying, wala man ako here, pero at the end of the day, nasa aviation management naman ako. Parang na yun eh. Up until last year yung latest development. And before that, no, lumipad ako for the very first time in 2021. So, kasi ang maganda sa Australia, Pilipinas kasi pag sabihin magpa-fly ka, kailangan may end goal ka agad na gusto mo. Yung piloto. Flying kung 1-2 oras lang yung ginagawa mo. Kasi for us, yung ROI kasi mahal eh. Australia, it is a leisure. Baga, pwede kang mag-paper fly. I think may paper fly na rin tayo sa Philippines ngayon, if I'm not mistaken. Meron. Oo. Yes. Ano siya eh, talagang i-init eh. Kumaga package siya eh. Diba? So, basically, sa Melbourne, pinush ako na, alam mo, flying school ka, at least puno yung TTL mo. Pwede ka lumipad eh. Okay. So, for someone na sobrang desperado lumipad, no? Sobrang, ang dami ko ng times na sinabihan, hindi na pwede, bumagsak ka na. Unang beses na lumipad ako na, ano pa yun, yung, syempre, lesson number 1, effects of control. Yes. So, yun ang ginawa sa akin, tuwa ako eh. Sabi ko, hindi ko malilimutan yung time na nakalipad ako na, pwede pala. Kasi, namulat ako sa Pilipinas na colorblind ka, hindi ka pwedeng... Wala na. Wala ka ng chance. Correct. So, yun no, hanggang sa fast forward to last year, yung Australia, ito yung pinakamagandang development. Yung Australia, they just released something na binago nila sa rules ng TASA. So, kung ano lumipad colorblind, as long as pumasa sila sa bago nilang test, which is yung 4th test. May bago ng test. Bago na naman. Oo. And ito, actually, development to from the
yung CVPA, yung Color Vision Deficient Pilot Association, yung naglalobby, yung lumalaban na hindi dapat hadlang yung Pagiging color product. So basically, ang tawag doon, yung Australian Operational Color Vision Assessment. So AOCVA. So, ano yun? No? So, basically, bumagsak ka na ng Ishihara, bumagsak ka na ng Lantern, bumagsak ka na ng CAD test. Itong Australian Operational Color Vision Assessment, lilipad ka. Paglipad mo, hindi ikaw yung pilot flying. Kumbaga, pwede mong i-take itong exam na to kahit wala ka pang flying at all. Okay. Pero this time, yung examiner mo, yung medical examiner na kasama mo, tatanungin ka on certain areas na anong nakikita mo? Terrain or water? Oh, Okay. They will never ask you a color question. Okay. Okay. it's more of ano yung nakikita mo on actual. Correct. So, may nakikita ka ba o hindi? Mm-mm. Kasi, totoo lang, yun lang naman talaga yung kailangan makita, terrain, tsaka Yes. water. Mm-mm. Building naman, tatanungin sa'yo, tell me when you see a blinking light, kung kailan na. Hindi niya tatanungin sa'yo nakikita mo nag-blink or amber. Nag-blink ba? Wala. May nag-blink. So, ano kaming pakialam kung anong kulay yung nakita mo? Basta nakita mo yung nag-blink. Nag-blink. So, ang titignan doon is, siyempre sa airliners, no, or in general man, pag ang aircraft is kaharap mo, ang red and blue, Yes. Pagbalik na naman, green and red. naman, red. Red. Or for others, yun nakita mo from afar, which for me is very, very distinct. Okay ka doon. Kasi yung isa sa'yo light, no? So mag-iwa-white siya. Kasi isa dark. Correct. So, may distinction. Dapat, na titignan is happy lights. So ganun din. Light and ano rin siya, di ba? Light and dark din siya. Dark din siya. Light and dark siya. And medyo prominent yung happy lights kasi puti yung isa, hindi naman green. Diba? Nakita mo. And hindi ko alam kung practice na rin siguro ng simulator, masaya natin yan. Yung happy lights. Madali siya. And lastly, aerodrome lights. So, runway lights, taxi lights, apron lights. So, pag na-determine mo naman kung ano yung mga yun, regardless kung anong kulay nila, kung sabi mo sa akin na pag sinabi sa'yo na kumaliwa ka sa taxiway ganito, tapos sundin mo yung lights, okay ka. So, it's very operational driven than color. Yung Parang exam. application na siya eh. Application na eh. Practical na. Bahala na ako ng Kung kulay. nagagawa mo, pasado ka. Di ba? Parang ganun. When you pass that exam, meron ka ng annotation sa medical mo na forever ka na exempted sa exam, sa color vision. Ang question ko nito, sir, ilang beses yung one ano lang yan? Isang beses lang ba yan? Or kailangan? Walang ulit. So every medical renewal mo, no, meron ka ng exemption. Kung naka-annotate sa'yo, record mo na okay na to. Hindi na to kasama yung color vision sa kanya. Once lang siya. Pag bumagsak ka, wala na. Hindi pwede retake. Wala na rin. That's it. Wala ba retake? Wala daw eh. Walang retake. Wala retake. Okay. So one take Another lang. question, kunyari during renewal of your medical or from class 2 to class 1, kailangan bang ulitin yung Hindi na. test na yan? Hindi na daw eh. Yeah. Ay, So, hindi na. to cover all exam. It will Kumbaga, cover all medical. Okay. So pumasa ka. Tuman siya. Rin doon. Pumasa ka? Hindi ko pa siya ginagawa. Oh! Sobrang bago niya, last year lang siya actually. Tapos, gusto ko siyang gawin, hopefully within the year, kasi may kasamang lipad eh. Hopefully, although may kilala akong piloto rin namin dito na examiner naman siya. Okay. So, examiner, nagsasabi sa akin, minsan, halika nga dito, subukan gawin na natin. Oh, baka Okay. pwedeng training muna. Training muna.
ginagawa niya sa akin. Sige, ikaw tayo. Tapos, tutuloy sa kaya alam ko kung ano yung test. Oo. Kaya, siya rin yung yung chance mo of passing this one, sobrang taas. Sabi niya. Ay, Mm-mm. Ito trabaho sa airport, araw-araw mo na nakikita yung Oo, sa bagay, doon ka nagtatrabaho eh, sa airport eh. Alam mo na yung galaw. So, kaya mo na yan. So, hopefully, yun yung balak kong gawin towards the end of the year this year. Mm-mm. Papalitaan ko kayo pag pumasa ako. Oo. Celebrate tayo pag ano. ano sir, i-guess ka uli namin once na nagawa mo na yan. Tapos, yan. Oo. Para ma-share mo Ang experience. catch lang pala nun, hindi ko share, is you're only allowed to fly Australian and New Zealand aircraft registrations. So VH or ZK lang. Oh. Pero pwede ka lumabas. Pwede ka lumabas. Or sa... Pwede ka lumabas. So, for Mm. example, you're hired by Qantas, kahit international flight ka, Mm-mm. basta ang plano mo, ang AOC ay Australia or New Zealand, nandun nakapaloob ka dun sa CASA rules ng bansa na register ng aircraft mo. Oo nga naman. So, okay na yun. Kasi hindi ka lumipad ito. Oo. Ganda, Eh, ganda. Nakaka-excite. Ako yung na-excite. Na-excite ako. Ako nga din eh. Ako nga Oo, din no? eh. Kasi sa dami ng, Oo. sa dami ng pinagdaanan Oo. ni Sir Jason. Di ba? Kasi Grabe ilang taon yun, na? grabe. 18 years na, no? Bale, no? 18 years na. 18 years mo na parang pinaglalaban. Parang gano'n na. Di ba? Ang question ko dito, sir, ano ba? May PPL license ka na ba, sir? No, so currently, I'm working it. So, pakunti-kunting lipad kasi Mm-mm. medyo mahal eh. Yung budget ko pang flying, nagastos na sa masters eh. Yeah. So, Bawi mo yung doon. nagmamadali. So, konti-konting flying. Siguro pag nagkaroon na ng, yung kumbaga at least nagawa ko na yung exam at talaga okay na. Oo, tama. Oo. Pwede na. Siguro ang pinaka yung hinto muna tayo ng work. Hindi naman sa hinto ng work. Leave lang tayo siguro. Kasi isang bagsak. Kasi mahirap din yung weekly lang or every other week. Kasi syempre yung retention sa'yo, Oo. papel eh. Mm. So, yun yung plano kong gawin. Hopefully. Okay. Ayan, sir. So, sa mga, ito lang, sir, sa mga nanonood sa atin, ano ba mabibigay mong advice, no? So, number one, huwag mong sukuan agad. Oo. Kasi, iba-iba naman yung case eh. Mm. For example. Kahit anong bagay, Yun. no? Kahit anong bagay. Andiyan ba si Sir? Nawala. Wala Ayan, dyan. Dito. So, Okay. unang-una, rule number 1, wag mong sukuan. So wag mong pasukuin agad. Napunta na naman sa akin. Ayan. So ngayon, wag sukuan. At the same time, kung ako colorblind ako, diretso na ba ako agad sa Australia kung gusto ko talaga? Yun ang option. Diba, sir? For me, kumbaga, hindi siya one size fits all. Kumbaga, hindi dahil yun yung nangyari sa akin at yun yung ginawa ko, yun yung dapat mong gawin. For me, rule out ka up. Oo. Kasi meron, di ba? Sabi mo, 2 test sa ka-up. Try muna nila, no? Correct. Malam, baka pasado sa pangalawa. Hindi, ang unang tanong natin dyan, sino ba nagsabing colorblind ka? Oo. Yan. So confirm mo muna dun kay Kaap. Mm. O, confirm mo muna kay Kaap. Kung gusto medyo mas soft, confirm mo sa doktor kung colorblind ka talaga. Pero kung gusto mo ng low budget or no budget na to, mag-google ka lang na siya. Pag medyo Sing sa bahay ngayon. diba? Kung medyo persistent ka, confirm kay Kaap. Kung mag-rule out na natin kay Kaap, then pag hindi, I think Australia's a good option. Kung Good option. yung Gusto mo talaga. kasi technically, at the end of the day, hindi rin siya for all. Eh. Kasi for example, yung black and white colorblind, yun talaga. Zero talaga. Ano talaga. So, yung mga ganung bagay. Kumbaga, number one, you need to know anong klaseng color vision deficiency meron ka. Number two, kung tignan mo kung saan ka aakma. Kasi nga, kung black and white ang nakikita mo, alam mo nang it's a no. Diba? Number three is, how convinced are you or how passionate are you in pursuing the industry? Yes. Kasi marami tayong kasama sa industriya na
piloto yung tatay ko, piloto yung nanay ko, piloto yung mga kapatid ko at mga pinsan ko. Pero ayaw mo naman palang magpalitan. Yeah. Yes. So lagi mo i-assess kung gusto mo ba talaga. Correct. Yan. Gusto mo ba talagang gawin? Kasi mahirap talaga no? Akala nila, hindi, actually wala namang mahirap. Ay, wala namang madali. Oo, wala namang madali. Kung lalo na kung hindi mo gusto, mas mahirap. Tsaka hindi, sa totoo lang naman, yung kumbaga, yung tayo ngang walang colorblind, mahirap pa rin, di ba? Ang opportunity. Di ba? So, mas other, Iba yung may kumbaga may will. added challenges kayo, di ba? May added challenges ka na colorblind ka. Kaya tama rin yung sabi ni Sir Jason, assess mo, gustong-gusto mo ba talaga? Diba? Kumbaga, wala siyang pinagkaiba sa pagdodoktor. Hindi porket doktor yung magulang mo, doktor yung magandang kumita, yun din yung gagawin mo. Kasi baka hindi mo pala talaga feel yun. Maaaring nasa arts ka pa, di ba? Halimbawa, mukha lang siyang, you can put it as simple as parang lang nagda-drive pero sa ere. Pero hindi nila alam, magka-calculate ka ng density altitude. Yes. Madami Hindi siya pang ganun. sciences behind it. Oo. Tsaka madaming Payload, pagalitan. may weight and balance. So, mahirap din sila. So marami ko consider, unang-una, gusto mo ba talaga? Kasi kung hindi mo gusto, unang-una, sa totoo lang, hindi mura. Diba? Hindi mura magpalipad. So kung hindi mo naman pala gusto, at the end of the day, gumastos lang ikaw. Diba? Sayang. Correct. Yan. So yun nga, kung ikaw ay colorblind and gustong-gusto mo na nga, so ulitin lang natin, sabi ni Sir, check mo muna kung colorblind ka. Kung gusto mo soft, punta ka mo ng doktor. Diba? Kung gusto mo talaga ng makatotohanan na, gusto mo na talagang malaman yung katotohanan, di ba? Punta ka na ng kaap. Diba? Magpa-medical ka na agad sa kaap. Diba? Pero yun, advice ko lang, pwede naman siguro yung mga colorblind dyan or may mga ibang pinagdadaanan, tanong sila dito, di ba? Kung gusto nila ng personal talaga na advice, pwede naman sila magtanong anytime, di ba? Kay Sir Jason, kahit sa atin, di ba? Yes, pwede. In fact, marami rin nag-message sa Instagram, sa Facebook, just reaching out na ito yung case nila, ito yung plan nila. And kumbaga, bigyan din natin sila ng advice kahit pa paano kung anong gagawin. Kasi medyo mahal din sila. Kasi comparing it sa flying sa Pilipinas, medyo mahal sa Australia. Lalo na compared to the US. Kasi number Mas one, mahal konti pala lang dyan. yung sa Australia. Sobrang liit ng aviation industry sa bansa ko. In fact, lang to the global aviation market. So talagang siya compared to the US or the Philippines. Yeah, it's really something to review and to assess na game ba, gagawin ko ba siya. Yes. So yun sir, so on development mo ngayon sir, later on magte-test ka na no yung final. Yes. Pasado yan. Nararamdaman ko na pasado na eh. Nararamdaman ko na. Congrats na agad, sir. Wait lang, magbabasa lang ako ng comments, sabi ni Kevin ko, sobrang informative nito. Sana mabigyan linaw sa mga gusto magpiloto pero colorblind. Sabi ni Sir Pau, barya lang yan kay Sir JP. Mali sir, barya lang ang meron ako. Sabi, Rigel Estabaya, galing mo pinsan. Solid Captain Jason. Ibes de Ocampo. Sabi, nakakatuwa na may sobrang committed. Tulad ni Captain Jason sa pangarap niya, dreams come true. Sabi ni Ibes de Ocampo. Pero may mahirap na sige sir, go. Sabi ko kay Captain Paolo Amrin, sabi ko, convert ka ng lisensya para instructor na ako dito. Oo nga. Yun, pwede nga eh. Napag-usapan namin yan. Sabi niya parang may plano nga talaga siya mag-convert. Ayan, may nag-ano na sir, may nagpapalakas ng loob. Liang Borlagdan. Papasayan for sure. For sure. Marami For nang sure, support. for sure. Dami. Meron pa Carina Carino. Shout out po, Cap Jason. Yun, no? Sir, may nagtatanong pala. Sabi, hello po, Cap Jason. Si Ma'am Shanda. Curious po ako nung ano pong AC nililipad nyo ngayon. May friend din po kasi akong red-green colorblind. Baka ma-inspire po siya seeing this. Well, ngayon, technically, wala naman ako particular aircraft type kasi doon pa rin kumaga,
pilot and training pa rin tayo. Student pilot pa rin tayo. So, usually dito, ang marami, Piper Archer. Piper. Mas Piper country itong Australia than Cessna. Cessna. So, yun. For some reason, mas pag Cessna yung ililipad mo. Kahit konti lang yung 150 dito. Mas pa Piper sila. Piper. Okay rin. So, yung madali lang ba mag-convert ng license? Kunyari kami, pwede kami ba dyan? Actually, I won't say madali. Pero of course, there's also a process. So, if you're gonna be converting your PPL, sobrang straightforward niya. Kailangan mo lang gawin is basically submit all your documents to PASA. So, basically, seven-step process. Okay. So, step 1, kuha ka ng aviation reference number, yung ARN sa PASA. Number 2, kailangan mo ng aviation English language proficiency. Yun yung pagpapatunay na you can speak the language fluently. So, madali lang yan, para siyang IELTS. Pero pang aviation. So, kasama na rin yung radio calls doon. So, may radio license ka na rin doon for Australia na mura lang $150. And after that, kailangan mo magpa-certify ng documents mo na galing ka up, galing sa flight school mo. Then, number 4 is you need to sign a letter of authorization to up na pwede nilang i-release yung documents mo to PASA. So, PASA transaction, bawal dumaan sa'yo. Okay. Parang yung sa mga school, no? TOR. Parang gano'n. TOR, correct. Then, number 5, kailangan mo mag-apply ng ID, yung Aviation Security Identification Card, or yung ASIC, na basically for airline access for all Australian airports. So, that will involve yung Australian Federal Police check, tapos immigration check kung anong visa mo dito. Yung pangatlo, NBI clearance natin. NBI clearance. May take around 8 Tingin ko sa lahat, sir, papasa to si Don except sa NBI, tingin ko. Hindi mahirap. Sa FBI. FBI. Oo. Tapos, complete medical lang din. So, may medical ka dito, may day which is around $600. Then after that, you submit, then you just pay, basically. Yun yung 7-step process for submission. No? So, may PPL, ganun siya. If PPL yung in-convert mo, as soon as that's submitted, tapos it will run for 2 to 4 weeks. Pag may decision na, pag PPL lang naman yung convert mo, as long as you have 35 hours na dual and 10 hours na solo, you're good to go. Ibigyan ka ng PPL. Side ko yun, nung lumilipad ako dito, sinasabi sa akin ng instructor ko pag nagre-radio call na Piper Archer, Indian Juliet Delta Piper Archer, Fortray, Factory Lima, blah, blah, and basta dulo sa Jewel. Jewel. Isip ako, ano kayo sabihin ng Jewel? Jewel daw, Jewel. So, Ano yung Jewel? sabi ko naman sa transmission, Jewel. Hanggang lapad na, nakailang oras na rin ako, Jewel. Tapos, nag-explain siya sa akin, sabi niya, when you do your solo, and you're no longer doing Jewel. Dual pala. Dual. Okay. Kasi kala ko, sir, ngayon June pa lang, next month, June. Yun na. Dual pala, dual. Dual pala. So, yung radio transmission ko pala, Jewel ng Jewel. To let them know na dual kami, na may instructor ako. Siguro nakalimang oras na ako nung nalaman ko na yung plan gusto niya sabihin. Anyway, going back sa exam, sa PPL, kailangan exam as long as you have 35 hours na Jewel or 10 hours. Walang Seoul. Walang Seoul? Meron ng Seoul sa Korea. Sa CPL naman, dalawang exam. So, after may submit lahat, sasagutin ka ng CASA and they will let you know na ito yung mga kailangan mo gawin. So, two theory exams and after the theory exams,
check ride na for 4 hours cross country. Yan. Yun na. Then, kung ano mang rating meron ka, meron din yung magiging assessment eventually. Ayan. Sir, ano namin yan na? Abangan namin yan, sir, Of course. Mga fina-follow ko na kayo. Naka-subscribe na. Naka-follow din kami sa'yo. Nauna kami nag-follow sa'yo. Diba? Oo. Kaya nahanap ka namin. Siyempre yung mga nakakanood o yung makakanood pa, 'di ba? Na nakilala ka and kung mabigyan mo kami ng update, pwede namin i-post na ay, Oo. 'di ba? Parang Sundan yung isa natin. parang 'di ba? Tinuturuan mo sila, ito yung experiences mo na andun narating mo yung goal, 'di ba? So, siyempre gusto rin makita nila 'yan, no, na and even kami dito sa The Flight Club na family na, 'di ba? Family na rin kami na siyempre gustong-gusto rin namin na maging piloto, Oo. diba, sir? Salamat. Tsaka, Matagal of na course. nilaban yan eh. Tsaka sana kung kung 'di ba, kung makakauwi ka dito, pwede siguro tayo lumipad, 'di ba? Tayo. Kahit leisure flight, pwede 'di ba? Kung isasakay niyo ako, bakit Hindi. hindi ko ihihintay? Oo, pwede yan. Siguro sa sa kaibigan natin, sa Good Boys, 'di ba? Pwede, no? Pwede. Nakita ko ngayon sa Angeles yun, di ba? Oo. Ganda. Ayan, pag Kasi umuwi nga, ka dito, sir, pwede tayo. Yung iba doon, 'di ba? Mga nakaka-experience kahit walang lisensya, meron silang parang discovery flights, ganyan. Kung Yung Discovery Flight. makakasama tayo doon, 'di ba? Magandang Bakit? Bawian mo yung Pilipinas, bawian mo. Oo, sabi ko nga, pangarap kong mag-radio call na RPC ang gamit. Oo, ang ganda. Tama, RPC. Tapos meow meow, mga ganon sa Unicom, meow. Dito lang ata may ganon eh. Dito may nagmamyaw no? So, may work ka pa, no, sir? Tama ba? Yes. Nasa-work ako actually ngayon. Hanggang 11 tonight. So, kasi humiram lang tayo ng oras kay Sir Jason, no? Hanggang 7, tama ba doon? Oo, 7 dito, oo, tama. Yan, 7 dito. Sir, anong oras na ba dyan sa inyo? 9 p.m. local ngayon. Yun. Different. So, kasi nakakahiya kay sir na may trabaho pa si sir. Well, sir, sobrang thank you sa sir. pag-share mo ng experience. Sa lahat ng mga, 'di ba, may pangarap na it's either colorblind ka o ano man yung may kulang, 'di ba? Hindi naman lahat 'yan ang issue eh, 'di ba? One of the issues lang 'yan eh, pero ang matututunan mo sa story ni Sir Jason is paglaban mo, 'di ba? Gusto mo talaga eh, paglaban mo. Yung pinaka number 1 niya eh. As long as tama siya, kung gustong-gusto mo ba talaga. Kahit hindi sa aviation, 'di ba? Kahit hindi sa aviation and everything, just make sure na gustong-gusto mo isang bagay, paglaban mo, for sure. Kasi like yung naalala ko, sir, parang puro negative na, even dun sa Canada ka, negative yun, di ba? Pero hindi kasi lahat ng negative na nangyayari sa'yo is negative na lahat. For example, yung sa Canada ni sir, negative yung result, pero may nakilala ka dun eh. Di ba? Correct. Kung hindi mo yung nakilala, hindi ka mapupunta sa Australia. Diba? So, hindi lahat ng mga negative na nangyayari sa'yo, negative yan. May positive pa rin mangyayari. Parang baka you're being redirected. Redirected lang. May mas better na, diba? Saka tinan mo, yung trabaho ni Sir Jason ngayon, di ba? Paano siya mapupunta doon kung di niya tinry yun sa Canada na Tsaka yung may nagsabi sa'yo na, nagpa-realize sa'yo na hindi naman piloto ang nagpapatakbo lang ng aviation. And at the same time, kung magiging piloto nga si Sir Jason na complete package na siya, di ba? Alam niya na kung paano gumagana lahat. Nakikita ko yung mga pictures ni Sir Jason, grabe yung grabe yung mga parang experiences mo sa airports eh. So pwede ka rin nila i-follow, no? Yung mga nakikinig. I-follow. Public ka ba, Of course. sir? Nakita ko. Yes. And feel free to message in Messenger, Instagram. Sir, ano bang IG ni sir? I-post mo sa comments doon. Sige. Yan. Para makapag-reach out din Para sila. Tsaka ganda. Nakita ko parang yung, fiancé mo ba yun? Nakita ko nag-propose ka ba sa aeroplano? Ano ba yun? Hindi. Prenup. Prenup. Sa aeroplano. Grabe. Ang ganda nga ng mga post. Iba-ibang aeroplano pa, di ba? Iba-ibang companies. Tsaka nakikita ko may mga sports car no? Na parang dinadrive mo dyan sa airport ba? Ano ba yun?
O ano lang tayo, taga-usog-usog lang ng kotse. Doon nga sa corporate aviation. Ganda nga. Ayan. So, may fiancé na pala si sir. Ayan, congrats sir. Congrats. Congrats, sir. Oh, kasi kami ni Don, piyansa lang. Piyansa. Piyansa lang meron kami. Ayan, nakita, ano mo na Don? Pa-follow na lang, no, si sir. Ipo-post na lang namin sa comments yung IG, Instagram no? ni sir. Instagram tsaka Oo. Facebook ni sir. Tag na lang na natin. Alright. Ayan. Oy, may ano pala sir, parang meron kaming ano ba to? Ang tawag natin na token of Small appreciation. token, of Small lang naman sir. Ito, meron kaming shirt ngayon. Ayan. Papadala na lang namin Padala dyan. Sir, padadala namin dyan, sir. Papadala namin dyan. Hindi namin sa'yo yung details. Wag na, uwi ako soon. Actually, next week. Uwi ako next week. Oh! So, Okay. Sakto pala. Next week din mo i-print eh. Tsaka, mahal ko pag dito. Diyan na lang. Kita tayo dito. Kita tayo dito. Imbis na kami tsaka imbis na kami magpapadala, pasabay na lang. Nagpasabay pa. Pasabay, sir. Nagpasabay. Nagpasabay kaya. Bumaliktad pa ulit. Hindi sir, pag uwi mo pala, kita tayo para maibigay namin yung shirt. Oo. Ayan. Sige, would love to meet you and join you. Kasi marami rin akong tanong. Kasi technically, experience ko pa lang to. I'm pretty sure you all have your experience. As aspiring. So, kami, ayan, may natutunan sila, 'di ba, yung mga viewers sa atin. At the same time, 'di ba? Ano lang din, may matututunan ka rin sa amin. Hopefully meron. For sure. 'Di ba? So, 'yun, sir. May nagsabi, ano daw, sabi ni Paolo Amorin, ELP level 6 dapat. Sabi ni Sir Lord Lucido, advance happy wedding sa inyo ni Doktora. Sa inyo ni Cap Doktora. Jason. Patricia. Salamat. Okay. So, yun, sir. Patricia Berata, may gusto ka bang sir, clap batiin, emoji. magpapasalamat bago tayo mag-end, sir? Thank you to the Flight Club sa inyo for inviting me for this one. No? Kumbaga, for me, it's really something. It's such an honor for me, number one. And number two is I'd love to share my experience and my knowledge, particularly with this, condition. Kasi I'm pretty sure hindi lang ako ang may ganitong condition at hindi lang ako may ganitong aspiration to become a pilot. No, I hope more Filipinos who are color vision deficient or in general more Filipinos become pilots as long as they want to do it and just don't give up that easily. Yes. Kasi lagi hindi man ibigay ni Lord yung gusto talaga natin, there will always be something that He will be giving us, no? Tama. So, just don't lose hope and just continue to strive. Yan. Salamat. Thank you everyone. Sir, thank you. Thank you sa'yo. Thank you. Salamat, sir. Thank you. Marami kang natulungan, sir. Oo. Salamat. Sure. Salamat. Ayan. Dito tayo soon. Yes, Next sir. week. See you soon. Okay, sir. Sige. Okay. Bye-bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Ayan. So, yun. Nagpaalam na sa atin si Sir Jason. Yan. Grabe. Ako Very na-excite eh. inspiring, grabe. Tsaka na natin na gano'n tayo kaswerte, di ba? Yung mga walang condition. Aswerte natin. Walang So, condition, di ba? nakaka-inspire na mas galingan dapat natin. Kasi yung iba talaga, pinaglalaban talaga nila eh. pa. Sa Para atin, lang andito mapayag na eh. Kung nasan Diba? tayo ngayon, di ba? Oo. Yan dapat. Honestly. Diba? We are very blessed. Parang si Ina yata ang gusto itanong paano daw magpa-convert sa Canada ng lisensya. Parang doon yata gusto niya. Alam ko na. Gusto mo ako pa mag-share dito. Alam na ni Ina yan. Mm-mm. Ayan.